I had 6 chemos here in the Philippines. Yes. And then, when I went to China to accompany my husband, after all this treatment, After class surgery, I feel great, but I feel the same. Nothing bad. Ngayong National Cancer Survivor Month, nagbigay ng mga dapat malaman sa pag-iwas sa kanser ukol sa mga tip mula kay Dr. Mu Feng at isang survivor nito. Binigyan din ni Dr. Mu Feng ang kahalagahan ng maagang pagsusuri para sa kanser pagsapit ng edad 45, lalo na kung may maselang pamumuhay. Kabilang sa kanyang mga babala ay ang maling paniniwala na nakakabuti ang araw-araw na pag-inom ng alak o wine para sa kalusugan. Ipinaalala rin niyang delikado ang second-hand smoking at dapat iwasan ang sobrang stress na maaaring magbadya sa partikular na pinagmulan ng autoimmune disorder. Sa usaping kalusugan ng balat, pinayuhan niya ang publiko na gumamit ng sunblock upang maiwasan ng skin cancer, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Dito nagbabala din siya sa publiko na huwag agad pumasok sa sasakyang galing sa matinding sikat ng araw dahil sa posibleng panganib na dala ng kemikal sa loob nito. Sa bahagi naman ng cancer survivor na si Sonia Pineda na nakaligtas sa breast at lung cancer at kanyang asawa naman ay sa lymphoma, huwag matakot na sumubok ng CTC o tinatawag na circulating tumor cell test na ginawa niya sa China nitong Abril ngayong taon. Base sa karanasang ibinahagi ni Sonia na ang tamang kombinasyon ng profesional na paggamot at maayos na dieta ay susi sa kanyang paggaling. Paalala rin niya na ang bawat kaso ng kanser ay natatangi, kaya't mahalagang kumonsulta sa doktor at huwag umasa sa iisang lunas lamang. The chronic inflammation. Some cancer comes from the inflammation, like hepatitis, Yes. like the cervical infection of the HIV, like some EV virus infection in our nose, and the third one is, of course, the food is also important. For the food, we emphasize balance. Paalala naman ni Dr. Mu Feng sa publiko, ang pagsugpo ng sakit na kanser ay hindi lamang sa mismong kalagayang dulot nito kundi sa bilis nitong kumalat sa katawan ng pasyente. Kung kaya't payo niya, gaya ng ilang mga survivor, maaaring mag-avail ng treatment gaya ng cryosurgical ablation, pagpapakonsulta ng paraan ng traditional Chinese medicine at ang pagkakaroon ng access sa makabagong teknolohiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.